Okay. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an wa barakatuh. Isang mapagpala at mapayapang umaga sa ating lahat and welcome to the Ministry of Health press conference this morning. Dito pa rin po sa Badjao Hall, Office of the Chief Minister, Bangsamoro Government Center. Ako po si Georgiani Sinswat mula sa Bangsamoro Information Office at ako po ang inyong makakasama ngayong umaga upang malaman natin yung mga latest updates mula sa ating Ministry of Health patungkol na rin sa ating COVID-19 situation, yung ating vaccine efforts at iba pa pong pangkalusugang mga talakayan ngayong umaga. Makakasama natin of course ang ating Ministry of Health, walang iba kundi si Doc Bob, Minister Bashari A. Latif, sir. Thank you for joining us this morning. And to our, of course, Deputy Minister of Health and Member of Parliament, Dr. Zulkarnain Abbas. Sir, thank you for joining us. And of course, on behalf of the Ministry of Health, maraming salamat sa ating mga miyembro ng media at kasamahan sa industriya na dumalo ngayong umaga. I hope we have a fruitful conversation. Let's begin with an opening dua. Let's cite our attention at the screen. We have an AVP for dua, our Mufti Abu Huraira Udasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, O Almighty Allah, we are here gathered here again, raising our hands in a gesture of full submission to your will, beseeching you, Almighty Allah, of your blessing and guidance in our collective drive toward virtual prosperity, success, and well-being of the Bangsamoro people, as well as our sacred Bangsamoro motherland. For you are our cherisher and sustainer. Ya Allah, O Almighty Allah, provide our leaders excellent mental and physical health. Keep their steps firm and strong in getting rid of all evils of graft, corruption, dishonesty, and injustice, as well as public wealth, embezzlement, and squandering, for the stability and harmony of the economic life of the Bangsamoro people. Ya Allah, O Almighty Allah, strengthen their position to surmount all the challenges and stumbling blocks on our way for development in the light of moral governance. For you are the absolute sovereign, exalted in might. O Almighty Allah, enhance the unity, solidarity, and integrity of our people as one Bangsamoro people, one Bangsamoro Ummah. Subhanaka ya Allah. Glory be to you, Almighty Allah. Safeguard our motherland against all sorts of calamities and disasters. Hinder the COVID-19 pandemic from us, for you are omnipotent, omniscient. Ya Allah, guide us along the right path. Lay not on us burden beyond our capacity to bear. Condemn us not if we forget or fall into error. Pass over our faults and grant us forgiveness. Let our moral martyrs rest in the eternity of your bliss. Ya Rabbal Alameen. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, that's our Grand Mufti Abu Huraira Udasan for our opening prayer. Just to get it out of the way, mamaya magkakaroon tayo ng Q&A of course with our panelists this morning. May we ask our colleagues from the Ministry of Health na ilista na lang po
yung ating mga partner sa media yung pagkakasunod-sunod ng kanilang question para po we are in order mamaya. But of course, the Q&A would still revolve around the discussions this morning, and we are glad this is one of the ministries that have been consistent with their press conferences and updates to our media. And it's good Minister Dr. Bashari Latif is here to join us and present to us the situational updates on COVID-19 and the vaccine rollout program of our COVID-19 efforts, Ladies and gentlemen, please welcome Minister of Health, Dr. Bashari Latif. Sir? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My courtesy to my friend Deputy Minister Zulkarnain Abbas. At the same time, he's a member of the parliament. And of course, Bangsamoro Information under the office of the Chief Minister. Sa inyo pong lahat na taga-media, maraming salamat po sa inyo sa inyong pagdalo. Kami po ay lubos na nasisiyahan dahil katulong po namin kayo sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Alam po natin na maraming nagsisilabasan ng mga fake news, misinformations, at dahil kayo ay nakokorek po nyo yon. Itong ganitong mga pagtitipon ay ating isinasagawa para ang ating mga kababayan dito sa BARM ang ating bansa, sa buong bansa, ay ma-inform natin kung ano na ang kalagayan ang ginagawa ng Ministry of Health dito sa pandemyang ito, COVID-19. Sana po ay tayo ay nananalangin sa madaling panahon na mawala na po itong pandemya. Dahil marami na po itong pinahamak na buhay, kung ano-ano pa. So, ngayon ay bibigyan ko kayo ng update tungkol sa kalagayan ng ating COVID-19 sa buong BARM. Ngayong araw na ito, simula kahapon, ay nakapagtala tayo ng 5,227 na nag-recover na po. At mayroong naitalang bagong kaso na 66. Mayroong aktibo pa na positive. Ito po ay hindi natin dito isinasama yung mga rapid antigen test. Ito po ay talagang nagdaan sa masusing pagsusuri at dumaan sa laboratorio tulad ng RT-PCR test. Ito po ay 853. Ang kabuuan nito, simula nung nakaraan ng taon to February 2020 ay kabuuan na nagkaroon ng COVID-19. Nag-positive po ay 6,316. Mayroon po dito pumanaw o namatay ng 236. So kung ating titingnan ang bagong datos ngayon sa different provinces ng BARM, dito po sa Maguindanao ay ang naka-confine, na-admit po ito ay 13. Sa quarantine facilities, mayroon tayong 182, a total of 195. Sa Lanao del Sur at Marawi City, mayroon pong na-admit dyan na 75. At sa quarantine facilities, mayroon pong 118. At sa home quarantine, mayroon pong 37, a total of 250. Sa Basilan, mayroon tayong 16 na naka-confine o na-admit. Doon sa quarantine facilities ay mayroon silang 141, a total of 157.
sa Tawi-Tawi po ay magandang resulta ito. Sana hindi na tumaas. Isa lang po ang naka-admit at zero naman sa quarantine facilities. So, wala po, isa lang po. Sa Sulu, 11 o 11 ang naka-admit po doon at ang nasa quarantine facilities ay 71, a total of 82. Sa Cotabato, dito sa atin, sa Cotabato, ay umaabot po ang naka-admit ng 40 at mayroon din sa quarantine facilities 128, a total of 168. So, ang kabuuan nito, lahat ay 853 ang naitala po ng naka-admit sa different, both sa hospital at saka quarantine facilities. So, kung titingnan natin yung datos, doon sa Amay Pakpak Medical Center, ang mayroong admissions kahapon tiningnan ko yung kanilang datos ay naglalaro na 116, no? Kasi paiba-iba yung kasi mayroong may bagong admission, mayroon namang discharge. So ito po ang tumataas ay dalawa kung saan they are slowly rising. Ang na-identify natin ay ang Lanao del Sur, Marawi City at ang Cotabato City. Pero it's still manageable pa naman ito comparing sa ibang region. At kung i-compare natin sa ibang region ng bansa ay mababa po tayo dito sa BARM. Alhamdulillah. So, mayroon tayong mga intervention na ginagawa dito. Patuloy pong ating mass information campaign. Yung ating sa katuwang natin dito ang local government unit at men in uniform like the PNP at saka AFP na ipatupad nila yung kanilang yung minimum health protocol sa ating mga kababayan. Kaya umaapila po tayo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga area na tumataas yung COVID-19, maraming nagpa-positive, ay obserbahan yung minimum health protocol at saka yung mass gathering ay sana hindi na po ito nangyayari. So, kung ating titingnan ang daily summary of the new case, dito po sa Maguindanao, meron tayong na-confirm na 24, sa Lanao del Sur ay 11, dito po sa Basilan, Lamitan, Basilan na Lamitan is 13, Tawi-Tawi is 0, dito po sa Sulu is sa 14, sa Cotabato ay 4, total of 66. Yan po yung bagong naitalang kaso. So, by the way, dapat kasama natin dito si Dr. Ameril Usman, aming General Director for, at ako ay humihinang paumanhin dahil hindi siya nakasama namin ni Doc Abbas. So, kung titingnan natin ang COVID-19, ay hindi lang dito tumataas sa nabanggit na mga area. I-compare natin sa ibang region, talagang even in National Capital Region at dan sa Luzon ay tumataas. Pero malaki talaga yung pagbabago. Kasi once na tumaas dyan sa National Capital Region, sa ibang region, ang tendency tumataas sa ibang area. So, at least, we have to guard our region na hindi na ito tumataas. Talagang fluctuating as yung datos, yung ating data. Kung natatandaan nyo, last year, since November, no, up to March, talagang nag-flatten yung ating almost walang admission sa mga COVID referral center natin, tulad ng Amay Pakpak, even sa Cotabato Regional Medical Center at saka ibang hospital. Dahil po ito, kung matatanda niyo, bumaba rin sa ibang region at bumaba dito. Tumaas ito nung pagpasok ng April at saka May. So, yun po yung mga update natin sa inyo, no? So, kung matatandaan po natin ay hindi tayo nagkulang sa pag-alala information. Actually, several times during Ramadan, nagkuha rin tayo ng mga fatwa or Islamic advisory sa ating mufti at nagbigay naman ito. At during sa Eid al-Fitr, at nagbigay din tayo ng advisory para maiwasan po yung mass gathering at yung dapat iobserbahan yung minimum health protocols. So,
Itong pagtaas na ito ay kung titingnan natin sa ibang region, even in sa nearby ng Lanao del Sur, Iligan and Cagayan de Oro, talagang tumaas masyado. Even sa Zamboanga. So, ito dito sa Barn, ang resulta po nito na hindi masyadong, although talagang makikita mo sa datos na medyo tumataas at bumababa din naman. Dahil sa ating isinasagawang information campaign at maganda po ang ating pakikipag-ugnayan. At actually, since kami mga doktor sa MOH at saka different, even both private hospital, mga medical societies, katuwang po natin sa pagbigay ng impormasyon. Kasi alam natin na medyo kailangan natin ito isagawa dahil parang nauunahan tayo ng mga misinformation campaign. So, at saka mga fake news. So, ang ginawa natin, nagkipag-usap tayo sa mga religious sector. Mayroon na isagawa doon sa Lanao at susunod po ang Cotabato, Maguindanao at ibang provinces. Kasi sila po yung medyo pinaniniwalaan ng ating mga kababayan tungkol sa mga informasyon na binibigay. At binibigyan man natin sila ng mga update ang ating mga kapatid sa mga ulama. So, kung itatanong nyo po, dito tayo po naman sa vaccine, kung ano ang ginagawa natin sa risk bakuna. Ito po ay aming ongoing po ang ating rollout, no? Matagal na po ito. By the way, meron tayong gustong i-clarify kasi may lumabas sa isang media outlet na mayroon daw nasayang na 30 vials or bakuna in the area of Lanao del Sur and Marawi City. So, clarify ko po ito kay Dr. Minalang. Siya po yung PHO ng Provincial Health Officer ng Lanao del Sur. At wala pong katotohanan yung lumabas na balita sa isang news outlet na may nasayang na 300 vaccine, to be exact, yung Sinovac, wala po. Ang vaccine po doon ay intact doon sa cold storage at ito po ay naipamigay na sa dapat mapuntahan. So kung ating bibigyan itong pansin, ang datos ng bakuna ngayon ay dito sa Maguindanao, doon sa, kasi dalawa po, kung matatandaan natin, dalawa yung binibigay natin na branded at dito sa dalawang klaseng bakuna po ang binibigay natin dito at ito naman ay galing sa National Capital Region. So, binibigay sa atin ang bakuna nito, ang Coronavac o Sinovac or AstraZeneca. Dito po sa Maguindanao, mayroon tayong nabakunahan na umaabot ng 2,097. Sa Lanao del Sur po ay mayroon tayong nabakunahan na 6,685. That's first, I'm talking about the first dose, no? Doon sa Basilan, mayroon din tayong 1,441. Sa Sulu, mayroon ding 3,953 at doon sa Tawi-Tawi ay 1,721. A total of 15,898. Ito po yung Sinovac. No? At ito yung first dose. Dito naman sa AstraZeneca, kasi dalawa ito, no? Ang nabakunahan dito sa Maguindanao ay 2,799. Sa Lanao del Sur, AstraZeneca, first dose, 1,000 po. At sa Basilan, 710. At 200, sa Sulu, 2,922. At sa Tawi-Tawi, 991. A total of 8,422. Lahat po ito sa first dose. Ang total nito ay 24,320 ang kabuuan nito. So, dito naman sa second dose, ang Maguindanao po ay nagkaroon ng vaccinated ng mga pasyente na 994. Sa Lanao del Sur ay 1,170. Doon sa Basilan ay 778. Sa Sulu po ay 1,702. Sa Tawi-Tawi ay 798.
a total of 5,242. Ito po ay Sinovac. Doon naman sa AstraZeneca, sa Maguindanao, sa second dose ay 216. Wala tayong datos dito sa Lanao del Sur. Siguro kailangan nila mag-update. Dito sa Basilan ay 117. Sulu, wala rin po. Siguro ongoing, ginagather pa natin yung mga datos na galing sa kanila. Kasi minsan nagkakaroon po kami ng problema sa internet connectivity. Kaya medyo may kabagalan na pag-submit ng ating mga IPHO sa ground. So Tawi-Tawi ay 210 or ang total is 524. So ang kabuuan nito, ang second dose ay umaabot po nito ng 5,776. So, kung itatanong niyo mga priority list, mayroon po tayong halos matapos na po ang E1. Pagkat sinabi natin na E1, ito po yung healthcare frontliner. Sa senior citizen, sa E2, ito pong ang edad nito ay 60 years old and above. Ito po ay patapos na rin at hinihintay rin natin yung, kasi ang katuwang natin dito ang local government unit, sa kanila manggagaling yung listahan. Sa A3, ito po yung person with comorbid. So, nag-start na po tayo dito sa A2, A3 at mag-start din po tayo sa A4, sa frontliner personnel, men in uniform, at saka kasama po kayo dyan sa media, sa A4. So, I hope ang ating maipapabalita sa inyo rin, in addition to that, wala pong nababalitaan na may pinagbibili o binibentang vaccine dito sa barn. Wala rin po yan, hindi po yan nangyayari tulad ng naririnig niyo sa ibang area sa Metro Manila. So, alam mo, isang impact noong tumaas yung COVID-19 nag-positive sa Lanao at sa Marawi, hindi naman masyadong mataas at still manageable pa ito, ay yung mga tao ngayon ay naging health conscious. Actually, nagkakandara pa kung sino ang mauna magpabaksin. Ito yung magandang resulta. So kung hindi pa tataas, hindi pa pupunta dun sa vaccination site. So ngayon, alhamdulillah, dahil nag-uunahan kung sino ang may intindihan na ng ating mga kababayan na kung gaano kahalaga yung pagbabakuna. So kasama namin po kayo dyan sa aming information na dissemination. Mas mahirap yung tao na walang bakuna. Kasi kung lahat ma-achieve natin yung mga 70-30%, ay baka ma-open na tayong normal. Hindi na siya new normal. Kasi magkaroon na tayo ng herd immunity. Sana mangyari yun. Slowly but surely, we will do our best para at least mabakunahan lahat. So siguro, kasama dun sa mga tanong nyo kung ilan na yung ating na-receive dito sa BARM ng mga vaccine, i-update ko rin kayo. Ito po ay nagsimula tayong makatanggap ng bakuna sa National Capital Region, particularly sa DOH. Noong March 4, mayroon tayong 2021, mayroon tayong 8,400 vial. Noong April 7, 2021, mayroon 10,800. Ganon din noong April 14, 10,800. May 1, 14,400. Ito po yung Sinovac, no? May 18, mayroon tayong 14,400. A total of 58,800. Mayroon din tayong natanggap kasi dalawa pong ginagamit natin na vaccine na brand. Isang Sinovac at isang AstraZeneca. Sa AstraZeneca, mayroon tayong natanggap na 20,000. Magkasunod po ito, no? Noong March 10 at saka May 11. So a total of 78,800 ang vaccine na ano natin, no? Na napunta sa BARM galing po sa national. So mayroon din tayong 5,800 na nasa region at ito po ay dadalhin natin sa island provinces. Ang dahilan po nito ay kailangan po nito isakay sa eroplano kasi malayo ang Cotabato to Zamboanga kung by land. So kino-coordinate namin ang Western Mindanao Command o WestMincom na airlift ang sasakyan nito. So anytime soon dahil medyo masamang panahon,
At ito po ay dadalhin natin sa island provinces. Itong 5,800 na vaccine, naka-allotted po sa kanila. So, sana po, maingganyo natin yung ating mga kababayan sa farm na magpabakuna na, lalo na po yung E1, E2, A3, dahil yan po ang ating panangga dito sa kumakalat na pandemya, COVID-19. Assalamualaikum. Thank you very much po. Thank you very much to our Minister of Health, Dr. Bashari Latif. So, it's again a welcome development for all of us na hindi pa rin po relatively significant yung number ng ating COVID-19 cases dito sa Bangsamoro, and of course, yung ating efforts on the mass vaccination program. Thank you so much, Minister Latif, for the updates, and again, for our dear media partners, yung ating pong colleagues in the MOH are gathering names para po mamaya yung ating Q&A ay may flow at everyone gets a chance to ask their questions. So, please direct your listing na lang kay Ma'am Saida para po mamaya tuloy-tuloy ng ating Q&A. Again, maraming salamat, Minister Latif. And to move forward, the second portion of our press conference will talk about the recently signed IRR of our universal healthcare and how it applies to the Bangsamoro and the remaining MOH BARM health events for the month of May 2021. Please welcome Member of Parliament and Deputy Minister of Health, Dr. Zulkarnain Abbas. Sir? So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paki-flash na lang. Okay, so I will be talking about the universal healthcare. No? First and foremost, the universal healthcare has been signed into law February 2019 by President Duterte. Next slide. So ano ba itong universal healthcare, no? So universal healthcare, ito yung law na nagsasad na lahat ng mga Filipinos ay pwede na maka-avail, universality, no? Pwede na sila maka-avail ng healthcare for all. So ibig sabihin, like for example, yung sa PhilHealth, lahat ng Filipinos are now enrolled as PhilHealth. So wala na naiiwan dito. Mapa-indigent man, employees, businessmen, lahat po ay naka-enroll dito. So, in short, ang objective nitong UHC is to have a healthy living, schooling, and working environment. Next. Okay. Although, syempre, lahat ay na-enroll, so lahat ng Pilipinos ay enrolled na sa PhilHealth, and yung PhilHealth ang bahala sa individual based na mga services. Ang DOH naman ang magpro-provide ng population-based services such as mga programs. Hindi ibig sabihin nito lahat naman ay libre. Okay, so sa universal healthcare, yung lahat ng Filipino family, all Filipino families, no? So every Filipino family is matched to a primary care team. Pag sinabi nating primary care team, nasa level po yan ng mga RHUs po natin at mga BHS. So meron tayong primary care team sa bawat barangay. Lahat po ng pamilya doon ay imamatch doon sa mga barangay health, yung primary care team sa barangay health station at sa RHUs. So ibig sabihin, lahat po ng pamilya merong mapupuntahan pag merong problema po sa kanilang kalusugan. So the primary care team sa barangay health station and the RHUs, they ensure that the family gets the appropriate services they need in the appropriate facility. Okay. Wala pa. So, pangalawa, dahil hindi lahat libre,
ibig sabihin, predictable po yung magiging spending ng pamilya. Bakit po? For example, hindi naman lahat kasi is magpupunta doon sa ward na yung pang public na ward, no? Yung iba gusto nila private wards. Okay. So, syempre, yung mga pag ikaw ay na-enroll at gusto mo ng mas magandang accommodation, pupunta ka sa private ward. Syempre, may babayaran ka doon. Yan ang ibig sabihin ng predictable. Alam mo kung magkano ang share ng PhilHealth, alam mo kung magkano yung babayaran mo. So, mapipredict mo yung babayaran mo kapag ikaw ay mag-a-avail nitong extra service ng isang private hospital, for example. So, in this manner, PhilHealth ensures that the family is protected from financial risk. Okay, next slide. Okay. So, sa universal healthcare, universal healthcare means everyone wins, no? So, lahat tayo panalo. Filipinos are health literate, have healthy lifestyle, live in healthy environments by means of, una, patients receive effective care without financial hardship. Dahil member na sila ng PhilHealth, wala na pong maiiwang pamilya dahil lahat po ng Pilipino ay member na ng PhilHealth, marireceive na nila yung effective care na hindi sila masyadong namumroblema sa pag-finance ng kanilang gastusin sa pagkalusugan. Pangalawa, yung mga provider naman ay magkakaroon ng positive margin for producing good outcomes and responsive care. Like for example, yung mga hospitals. Yung mga suppliers naman ng mga drugs, devices, and diagnostic tests that improve outcomes and or lower total cost, find their products incorporated into the treatment. Kasi magkakaroon po yan ng isang price list na yun ang susundin sa pag-procure po ng mga devices, diagnostic tests, equipment, supplies, no? So, nakasad po yan sa universal healthcare na meron po talagang regulation doon sa mga nasabi pong mga prices, no? Okay. Then, yung mga payers naman, yung nagbabayad, like for example, yung mga private insurers, tayong mga empleyado, yung gobyerno, no? Are able to shape the provider behavior towards efficiency and effectiveness. And of course, yung ating mga workers, yung mga physicians natin can earn predictable income and able to pursue career paths. Mamaya, i-expound po natin yan. Next. Okay. So, ano po yung Universal Healthcare Reform Principles? Unang-una, ang term dyan is universal. So, universality means lahat ng Pilipinos, no? Okay. Yung pangalawang prinsipyo po na nakaangkla po dito sa universal healthcare is yung tinatawag nating equity, no? So, yung equity magkaiba po sa equality. Pag sinabi nating equity, binibigyan natin ng pansin yung mas nangangailangan. Like, for example, in the universal healthcare, preference is given to the GIDA areas. Yung mga geographically isolated and disadvantaged areas po natin, yung malalayo, no? So, yan po yung binibigyan natin ng preference. Pangatlong prinsipyo po is yung accountability. Nagkakaroon po ng clear role delineation. Like, for example, sa universal healthcare, meron tayong individual-based services and meron tayong population-based services. Pag sinabi natin individual-based services, yun yung mga serbisyong pangkalusugan na binibigyan natin sa mga individual. Like for example, ma-admit sa hospital. That is an individual-based services. Yung population-based services, yun naman yung mga serbisyo na binibigay sa population groups. Like for example, yung mga programs like immunization, population na binibigay mo niyan. Family planning, population binibigay dyan. Health education and promotion, population-based program yan. So lahat po nun, no, nagkakaroon ng clear delineation. Yung individual-based services, si PhilHealth ang bahala dyan. Population-based services, si DOH po ang bahala dyan. Okay? So, clear delineation, purchases, providers split, management, and organizational reforms. So, meron pong mga management reforms, may organizational reforms, like for example, sa UHC,
babaguhin na po yung composition ng local health board. Okay? Okay. Babaguhin na po yung management ng pera. Okay. Mamaya, we will be tackling it also. Okay. Sa pang-apat na prinsipyo, sustainability and value by shifting emphasis to health promotion and primary care and strategic purchasing. So si PhilHealth, hindi na masyado siya nakafocus doon sa kung doon na meron po siyang clear delineation, and yung emphasis po dito sa UHC para masustain siya is health promotion and primary care. Participation by making information available and understandable, providing platforms for citizens to engage, recognizing private providers, social solidarity by pooling resources, individual responsibility for non-basic fringe services, and progressive realization through fair and transparent priority setting mechanisms. Next. Okay. Dito po sa sinasabi nating financing, paano po i-finance yung healthcare services under the universal healthcare? Una, kinaklarify po yung mga roles at inaalis po yung mga redundancies. So, si DOH at saka si LGU, gaya na sinabi po natin kanina, sila ang bahala sa population-based services. So, lahat ng programs na population-based, DOH po at si LGU yung magpi-finance niyan. So, pangalawa, by pooling funds to PhilHealth. So, lahat po ng mga individual-based health services, kukunin po yan sa mga funds like Syntaxes, PAGCOR, PCSO, dyan po kukunin yan in terms of financing. Pangatlo, sa usapin po ng financing, yung membership po ngayon sa PhilHealth, dalawa na lang. Wala namang OFW, may mga ganyan, wala na po. Dalawa na lang. It's either you are a direct contributor or you are a indirect contributor. So, yung direct contributor, yung nagbabayad po, tayo po yun, no? Yung mga indirect contributors, sila po yung mga indigents. Siyempre, yung mga indigent population natin, hindi nila kayang magbayad. Si gobyerno po ang magbabayad ng kanilang contribution sa PhilHealth. Kaya dalawa na lang po yung membership. Then, under the UHC, meron din po tayong incentives based on quality and co-payment standards. Okay. Next. Okay. Sa usapin naman po ng service delivery under the universal healthcare, magkakaroon po ng isang network. Okay? So, ibig sabihin yung mga public system po natin, i-consolidate na yan. Magiging province-wide na yan siya, for example, sa mga provinces. And for highly urbanized cities and independent component cities such as Cotabato City, mapo-form po yung isang city-wide health system. Okay. Sa isang city-wide health system, for example, Cotabato City, lahat po ng provider gagawin pong network. Okay? Yung mga clinics, yung mga laboratories, yung mga pharmacies, yung city health office, no? Yung mga barangay health station, gagawin po yung isang network. Okay? So, ibig sabihin, once na maging network na siya, yung tao, alam niya kung saan siya pupunta. Okay. Like for example, yung family, dadalhin niya yung pasyente niya doon sa barangay health station, at kapag mangangailangan siya ng isang, let's say, OB-GYN case pala yun, kailangan niya ng isang specialista sa OB-GYN, si barangay health station, i-refer niya sa isang doktor or specialista, OB-GYN for example, na kasama doon sa network. So, ulitin po natin, magiging city-wide health system na po yung lahat ng mga health services, health infrastructures, health institutions sa city. Yan po ang tinatawag natin na city-wide health system. So, yung city-wide health system, yan ay sistema or networks po yan, no, nung mga health services sa isang city, kasama po yung private. Okay? Although hindi naman po sa pilitan ito, pero pwede pong magkaroon ng contractual agreement with the private sector. Ganun ang mangyayari din po sa province. Okay? So yan po yung tinatawag natin consolidating the public system
into a province-wide or city-wide health system. Okay. So, anong sinasabi natin contracting by network with primary care as navigator? Ibig sabihin ng navigator, kumbaga sa driver, siya po yung magna-navigate sa pasyente kung saan siya pupunta. Okay. Si pasyente, pagdating sa BHS, which is the basic, ayan po yung primary care natin is nasa barangay health station or nasa rural health unit. I-refer niya, for example, sa district hospital. Pagdating sa district hospital, ibigyan ng lunas. Ngayon, pag hindi kaya or may mga complication, ina-navigate naman yun papunta sa Apex Hospital, which is CRMC. Okay? So, ganun po yung mangyayari sa universal healthcare. Okay, of course, yung mga public providers po natin, magkakaroon sila ng income through a special health fund. Dati po ang nangyayari, yung pera, kanya-kanyang ibinibigay, no? Binibigay sa ganitong hospital, binibigay sa ganito, binibigay sa ganito. Sa special, sa kwan po, sa UHC law, yung pera na panggagalingan po from the national government is ibibigay po sa province or sa city through a special health fund. So, i-download na po yan sa kanila. O, ito yung special health fund ninyo, kayo nang bahala mag-allocate sa inyong networks. Okay? So, hindi na gagawin ni PhilHealth yung dating ginagawa niya na i-download niya sa bawat hospital yung pera. Hindi po. Sa buong area na po. Sa isa na lang po yung magiging management. Nako-consolidate na po yung, nai-integrate na po yung financial management ng pera. So, yun yung tinatawag natin financial integration. Next. Okay. So, paano po nire-regulate yung health services under the universal healthcare? Unang-una, by mandating transparent pricing. So, meron tayong transparent pricing ng health goods and services. Magkakaroon ng standard yung presyo ng paracetamol. So, hindi na tayo kukuha ng paracetamol na tig 10 pesos bawat tableta dahil magkakaroon ng transparent pricing po yan. Pangalawa, dapat masunod yung basic and non-basic accommodation pagdating po sa hospital. Dapat si gobyerno, 90% ng kanyang ward will be for the basic wards. Ibig sabihin, pang publiko po yan. 10% po yung kanyang pwedeng ilaan para sa private wards. For specialty hospitals, 70% dapat yung basic wards, 10% for private, and for private hospitals, 10% po yung para sa publiko, no? Or basic wards. Yun yung kanilang pinaka-minimum. Okay? Pangalawa, regulation under the UHC is by ensuring benefit complementation between PhilHealth and HMOs. So, for example, may mga HMOs organizations po, meron pong complementation between PhilHealth. Ito po ang iso-shoulder ni PhilHealth, itong iso-shoulder ni HMOs or ng mga insurance companies. Pangatlo, by expanding scholarship programs requiring 3 years return service. So, yung mga scholars po natin ng doktor, nurses, midwives, dapat mag-return service sila sa isang underserved area. Ibig sabihin, GIDA. No? GIDA, barangay or municipality. Then, augmenting the human resources for health through National Health Workforce Support System, Primary Care-Oriented Education, and Health Professionals Registry. Dito po sa sa MBAC or sa DepEd, meron po kaming ilalagay dyan na curriculum na pang public health. So, pag mag-aaral ka ng nursing, mag-aaral ka ng midwife, mag-aaral ka ng doktor, merong bagong subjects po yan para po sa public health. Okay, next. Okay, so how do we govern, no? Ano yung governance under the UHC? Sa UHC po, nire-require po ng submission ng health and financial data. Okay? So dati health data lang. Ngayon, kasama na yung financial data by healthcare providers. Okay. Pangalawa, by institutionalizing health technology assessment, i-assess po yung mga goods, mga services, yung mga equipments, i-assess po yan ng DOH Central Office. Then, health impact assessment.
I-assess din po yung impact ng mga programs, policies, and projects, the clinical practice guidelines, increasing investment din po sa force and sharing health promotion mandate between DOH and DepEd. Okay? So, magkakaroon din ng price negotiation platform for health technologies. Next. Okay, so doon lang, no? Yun na yung last slide. So, yun po yung kwan, kasi ito masyadong technical na to. That is the universal healthcare in a nutshell, no? So, kung may mga tanong kayo, pwede po ninyong itanong yon. Wala pa ba? Mamaya pa yung Q&A natin? Okay, mamaya pa. Okay, so sunod natin, ano yung mga health events natin for for the month of May. Pasensya na ngayon natin na nasabi itong health events. Supposedly, itong activity na to, itong press conference natin, supposed to be ginagawa ito is either first week or at the latest, dapat nasa middle of a month. Kasi po, yung mga activities natin, doon natin nilalabas. But unfortunately, dahil po sa dami ng mga activities na ginagawa natin, ngayon lang po natin naisingit. Actually, hindi na po naisingit from before. Well, anyway, for the month of May, meron tayong Cervical Cancer Awareness Month. Pwede po tayong magpalabas ng mga tips or issues pagdating po sa cervical cancer. Then, May 10 actually is the Safe Motherhood Week or the and also the AIDS Candlelight Memorial Day, no? So May 17. May 17 is the hypertension. Also in this month we are celebrating the Hypertension Awareness Month. Okay. Then May 24 is World No Tobacco Day. So yun po yung mga ating mga events for this month. Okay? So yun po. Dagdag ko. In addition to what the Deputy Minister mentioned about for the month of May, dito po sa cervical cancer awareness, actually may vaccine po ang cervical cancer. Pero hindi po ito available sa parang libre. Ito ay isang commercial. At mayroon din namang nagpabakuna na dito, no? Yung cervical cancer is common po ito sa mga babae at mga halimbawa, sila po ay multiple partner, nag-asawa na too early po sila nag-asawa. And then, mayroong kasing nagtatrigger dito na isang viral infection din, kaya nagkakaroon ng cervical cancer. So, dito sa nabanggit ni Doc about hypertension, kung tatandaan natin itong Hypertension Awareness Month, dapat din ito yung tutukan natin dahil napakarami sa ating mga kababayan na talagang hypertensive. Ang ating mga RHU ay nagbibigay po sila ng antihypertensive medication sa ating mga kababayan. Libre po ito. Ang available po sa ating RHU ay yung amlodipine at saka losartan. So binibigay po natin ito pagka sila po ay na-positive na tumataas yung kanilang alta presyon. So, kaakibat po nito, there are about 1.13 billion na hypertensive. So, bawat apat na lalaki ay isa doon ay hypertensive. Sa mga babae naman, bawat 5 mayroong isa doon na hypertensive. At iyong 4, halimbawa 5, iisa lang yung mayroong maintenance. So, isa lang. Halimbawa, 5 hypertensive, isa lang yung mayroong maintenance. So, ito yung dapat din natin i-address kasi mas malaki yung mortality based on ang leading mortality, not only here in this country but all over the world, ay yung cardiovascular diseases. Kaya umapila po tayo sa ating mga kababayan na isa dyan yung lifestyle modifications. No? Ano po yung diet, tapos yung exercise, at saka ibang dapat preventive measure ng mga taong may hypertension. Ito po ay maraming komplikasyon ang pagiging high blood.
No, isa na dyan yung CBA o cerebro incident, yung nagkakaroon ng problema sa utak. Minsan na pumuputok yung ugat. At kasama rin dyan yung heart attack o myocardial infarction. So sana po ang ating mga kabayan, umapila po tayo na kailangan po natin ang lifestyle modifications dito sa Hypertension Awareness Month dahil malaki ang mortality ang based on the datos o the data sa national all over the world, hindi lang sa atin. Meron din tayo, Doc, word to wake today. Dapat tigilan na rin. Kasama noon sa preventive measure, lifestyle modification, yung pagtigil manigarilyo ng mga hypertensive patients. So, yun lang po ang aking additional na doon sa sinabi ni Dr. Abbas. Thank you very much po. Thank you very much to our dear panelists this morning, Deputy Minister Dr. Zulkarnain Abbas, and of course our Minister of Health, Dr. Bashari Latif, for the inputs this morning. So we will now proceed with the third part of our press conference this morning with our Q&A. Again, we have listed 4 initial partners from the media who will be asking questions. The same guidelines pa rin po. 1 question and 1 follow-up. We begin with our discussion this morning. Please welcome from DXMS, Sir Sam Sali. Sir? Good morning. Oo. Sam Sali po of DXMS, Radyo Vida. May bagong guidelines ng No Movement Sunday in Maguindanao province. Of course, some other parts of the region like ang North Cotabato. At sinasabi po, pati ang mga radio stations, pero sa North Cotabato ito, ewan ko lang dito sa atin kung applicable ba ito. Sa North Cotabato, pati yung mga radio pinapasara. Dito sa atin, kasi guidelines na ng IATF, ganun po ba? Yung totoo, nasa guidelines po ba yun? Pati mga radio stations, media outfits, ipapasara sa No Movement Sunday. Dito sa atin, I think wala pa namang ganung pinag-uusapan. Okay. So, yung mga kwan po natin, yung IATF actually, yung Bangsamoro IATF is a regional IATF. Wala pa pong pinapalabas na ganong guidelines. But the provincial IATF and the city IATF can formulate their own guidelines depending on their situation. Ganon po yung nangyari nung, for example, yung sa Eidul Fitr, no? Pinaubaya po natin sa mga provinces yung pagbibigay ng guidelines on the conduct of the Eidul Fitr. Ganon din po nangyayari actually sa ngayon. So, depende po sa situation ng bawat province kasi, like for example sa Tawi-Tawi, they can ease the restrictions masyado. Hindi naman sila mag-MGCQ or ECQ kasi nga, 1 case lang yung nandun sa kanila, no? So, wala naman sila naitalang cases doon. So, depende po sa province. Governor Sakur Tan of Sulu, Bombit Adyong of Lanao have opted to not push through with the conduct of the Eidul Fitr in public places. So, IATF po ng province ang nagbigay ng guidelines. So, ganun din po, the same follows the guidelines of the provinces. Pero sa BARM IATF, wala po tayong naibigay na guideline na magpapasara. In fact, sa MOH po, the next, pagkatapos po nitong individuals with comorbidities that we are conducting, yung pagbabakuna natin sa mga individuals with comorbidities, ang susunod po dito is yung pagbabakuna natin sa mga frontline personnel in essential sectors, both public and private sectors. So kasama po kayo doon, no, sa private sector. Ibig sabihin, we request all of the media na nandito po sa atin sa BARM to give us
magbigay po kayo sa amin ng inyong list of employees, yung master list ng mga employees po ninyo, para alam namin kung ilan yung ilal-allocate per station. Okay. Okay. Yung mga Okay. walang station, bigay lang po kayo ng names. Basta master list lang po. Kasi kasama yan, public and private sectors doon sa mga essential sectors, no? So, Yes. for example, the MILG, no? The MSSD, MBHTE. So, yun. Kasama yan sa mga essential sectors. Of course, the media kasama po dyan. Yes. Kasama din, Doc, yung print media, hindi lang yung broadcast. Yes. Media. Print media both. At saka TV stations. Kasama po kayo. Okay po. Dito sa universal healthcare, kailangan mag-apply muna sa PhilHealth bago ma-carry nung program yung isang beneficiary po. Hindi na. Hindi na. Sa universal healthcare, automatically, no? So lahat po ng Filipinos are automatically enrolled sa PhilHealth. 'Yun po yung premise natin. So lahat po ng Pilipino automatically enrolled po 'yan sa PhilHealth. Ang kailangan lang is for them to be master listed din kasi para maalam natin kung kanino silang imamatch na service provider. Like for example, this family should be matched with this barangay health station because they are near them, no? Okay. Itong family, dito i-match. Itong family, dito i-match. So, doon po magsisimula. So, pag may problema pong pangkalusugan yung pamilya, doon po siya pupunta sa primary care provider po niya. Ganun po yung mangyayari. Pero hindi na kailangan magpapalista pa sa kasi automatically enrolled na po lahat. Okay. Thank you, Doc. Thank you. Thank you so much, Sir Sam. We now move to Voice FM. Sino po yung representative this morning? Please state your name and your question po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tobin Abdullah po ng Voice FM. Actually, we have two questions. No? Dalawa kasi kami from Voice FM together with Ed Sabang. Ang question ko po, actually, lumabas po sa social media, there is an information na lumabas na Minister Mahagir Iqbal was already vaccinated. Well, good to know that dahil alam naman natin na mga frontliners sila. But basically, my question is, bukod po kay Sir Mahagir Iqbal, may mga prominent personalities from BARM na vaccinated na po ba? Yes, actually, yung si Sir IQ, ano na siya 60 and above. So, nandun na siya sa A2 priority list. So, nag-approach na tayo. Actually, A3 tayo at saka A4 na ngayon, approaching na eh. So, ang programa namin sa MOH ay nag-request kami sa lahat ng ministry o different line agencies ng gobyerno na mag-submit po sila sa amin ng list ng gusto nila pabakunahan. So ngayon, ginagather po namin yung data as of this moment at sila naman ay anytime soon nagko-comply doon sa aming gathering ng list of name para sa different ministry or different line agencies para at least na kung kasama doon sa E1, E2, E3, walang problema. Bibigyan po namin sila ng bakuna. Thank you po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ed Sabang po from Voice FM. My question, sir, Minister. Dito po sa A4, kung sakasakali pong dahil nabanggit na rin po na mag-uumpisa na rin po itong sa A4 po sa vaccination. Yes. Maaari po bang pumili ang matuturukan nitong nasabing vaccine? Dalawa po yung vaccine natin, mayroon pong Sinovac at AstraZeneca. So, maaari po bang pumili? At sa sinasabi din pong doses ng vaccine, hanggang dalawa lang po ba? O aabutan pa ng 4 katulad po ng national? Maraming salamat po. Okay. Yung sinabi mo na bumili,
ang ministry ang bibili ng vaccine. Ganun po ba yun? Ano ba? Pipili po, pipili po. Opo. Actually, siguro naririnig niyo siguro sa press con din sa Manila na dapat hindi sinasabi kung anong gustong vaccine na ibibigay sa mga pasyente na gustong babakuna. Hindi po tayo namimili. Lahat ng, of course, may pagkakaiba ng brand ang ating vaccine. Tama po kayo, dalawa lang yung ginagamit natin dito sa BARM kasi yan po yung binibigay sa atin ng National Vaccine Operation Center ng National Capital Region. So, wala pong umaabot pa ng ibang brand kung hindi itong dalawa lang ang ating ginagamit. Siguro inisip mo yung Pfizer, Moderna, wala pong nakakarating dito. So kung sakali man dumating, kung ano man yung brand, kami po ay susunod doon sa guidelines na sinasabi ng National Vaccine Operation Center, national, na hindi dapat mamili o hindi sasabihin doon sa magpabaksin kung ano yung gusto niya at yun ang ibibigay namin. Kung ano ang available, yun ang aming ibibigay sa gustong magpabakuna. At hindi rin nakakatulong na, I don't know, aalamin. Kasi ito naman lahat ay effective. Na dumaan na po ito sa masusing pag-aaral. At ang napatunayan nito ay talagang effective ito sa COVID-19 virus. So, yun lang po. In addition that, so in short, no, as the agency, hindi ka pwedeng mamili, ito lang ibigay ko dito, ito lang ibigay Yes. dito. But as the individual, pwede po siya magsabi, ang gusto ko is ganito. So, subject to availability pa rin. So, pag may, for example, some prefer Sinovac over the Kwan. So, pwede po yon. Si IPH, so hindi siya pwedeng sabihin na ito lang ibigay, ito lang. Hindi po ganun. Opo, last na lang po, follow-up. Paano po natin mahikayat po, particularly po sa aming pong obserbasyon, dito po sa Maguindanao, marami rin po nag-aagam-agam. Parang hindi pa rin po nila gusto mapatrok. Particularly po dito po sa may A2 at A3. Ito po mga may comorbid. At ipapasok ko na rin po itong A4, paano po mahikayat po na lahat po ay masasabing herd immunity po, Minister. Maraming salamat. Okay. Actually, tinatap natin kanina, sinabi ko na makatulong ang ating mga religious sector at saka other NGOs para hikayatin natin yung mga ating mga kababayan ng magpabakuna. So, yun na nga sabi ko nung una, dalawa yung kalaban natin dito. Ito yung totoong virus na COVID-19 at saka yung very viral din na fake news. So, dapat kasi ma-address natin ito. Kung hindi sila magpababakuna, kasi under the law, hindi mo naman pwedeng pilitin yung isang tao. Pero kailangan natin, because nandoon sa right of the patients, mayroong right of the physician, mayroong ding right ng mga pasyente. So, hindi kami magkukulang sa information. Sinabi ko na mas mabuti pa yung mayroon tayong bakuna, halimbawa, ang kanyang efficacy ay 60%, 80% kaysa zero. Anong gusto mo? Wala kang panangga sa virus o wala? O mayroon. Mas mabuti na yung nakakasigurado ka na mayroon kang vaccine. Now, kung ito pa ulit-ulit natin sinasabi sa ating mga information derived. It was before na mayroon tayong smallpox. Ngayon wala na yung smallpox dahil sa vaccine. There is also maraming mga viral diseases na na-address na because of the vaccine. Isa na dyan yung polio. Wala na tayong nakikita ngayon na polio na pasyente dahil doon sa vaccine. So, i-attribute natin doon. Number 3, itong sinasabi na measles. Kalimitan lang, during my first year of practices, 1990s, almost every day nakakakita ako ng bata na may tikdas. Ngayon, bihira lang yung may tikdas. So, which is which? Anong pipiliin mo? Magpabakuna o hindi ka magpabakuna? So, nabakunahan yung anak mo sa tikdas, nabakunahan siya ng
polio at saka ibang vaccine, di ba ang ating mga anak ay gusto natin sila ma-safe. Kaya natin nilalagyan ng damit, nililiguan, ara-ara, pinapakain dahil prevention yon eh. So kasama rin yun sa prevention yung pagbibigay ng bawat isa ng halimbawa mag-avail nitong libreng vaccine sa COVID-19 dahil hindi lang sa kapakanan niya kung hindi kapakanan din ng kanyang pamilya. Tumawag ka? All right, thank you so much from Voice FM. Our next question comes from Sir Jeff Mendez of the XMS. Sir? Good morning. Okay, I'll start with yung program ngayon ng MSSD BARM in partnership with Mercury Drugs. Because it's quite confusing for me na they have this program at 1 million fund, 10,000 pesos per beneficiary maximum para doon sa mga beneficiary na i-refer nila. We're talking about medicine and maintenance medicines and all those things. And on my mind, I thought they should be working with MOH than working with a private pharmacy. Because first of all, MOH holds barangay health stations, no. You're also in charge with the rural health stations. May nakita lang po kasi akong danger doon eh. This can be exploited and abused. Kasi maganda yung intention na we will give you a maximum of 10,000 pesos worth of medicine or your maintenance. Pero pwede rin gagamitin yun ng ibang tao to exploit eh. Magpapadala doon ng mga tao, magpapa-approve, kukuha, ibibenta ulit yung gamot ng mas higher price. At ang danger din nun, walang monitoring because hindi naman dumaan sa mga barangay health workers, sa mga barangay health stations yan. Paano natin mamomonitor kung talaga iniinom nga nila yung gamot na binibigay sa kanila ng MSSD? Yun na po, have you worked on it? Have you discussed this before they implemented or may partnership ba among you? Yun po. Actually, hindi dumaan sa amin yan because that is a prerogative of the MSSD, no? So that is a project of the MSSD itself. Actually kami, when people come to us for seeking medicines, nire-refer namin sa MSSD. Yung check and balance ng MSSD dyan, ang alam ko, no, especially pag galing sa hospital, they usually call the hospitals. Pangalawa, kapag hindi sila basta-basta namimigay hanggat wala kang reseta. So the reseta should come from of course it should be properly filled up. May name ng doktor, may address, tapos may pirma, may license number, may PTR, lahat po nun, no? So yun nga sinabi ko, that is a program of the MSSD. Kami naman, we cannot do it, for example, na sa amin lang exclusively because we only provide the basic medicines. Losartan, mga salbutamol, amoxicillin, the basics po sa RHU. The specialized medicines, however, which are expensive ones, yan po ay nabibili po yan sa labas. And pag may pasyente po pupunta sa amin, no, seeking help in buying those medicines, nire-refer namin yan sa MSSD. So, ganun po yung kwan. So, yung referral naman po sa mga ganun, that is ongoing. Matagal na po yan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin po yan. So, yung pagwa ng MSSD, I think the best person to answer kung paano nila chine-check, no? Yung paano magkakaroon ng check and balance doon, monitoring and evaluation, that would come from the MSSD siguro. In addition that, yung monitoring, nangyayari din yan sa amin. Meron kaming TB dots. Paano namin mamonitor yung pasyente kung iniinom niya yung gamot? Actually, kinukuha namin yung coils. Yung halimbawa, naka-blister yan nakalagay sa pack. So, bago namin bigyan ng medisina, susunod doon, kukunin namin muna yung So, isasauli sa amin at doon yung mamomonitor namin na talagang ininom niya yung gamot. My next question is, maganda po yung universal health system na pinopropose, no? But yung mainly yung plano is puro ba tawag ito, reactive and curative. Medyo kasi ang problema po, ako napapansin ko lang, ang problema po talaga natin dito ay
diagnosis, no, yung regular check-up, yun yung medyo problema natin na I think hindi siya covered ng PhilHealth. At natatakot yung mga kababayan natin na magpakonsulta or kaninang pumunta, paano ba magre-refer because yun ang una. Pangalawa, pag nagpapakonsulta sila, mataas yung risk kasi ang haba ng pila doon sa ang haba ng pila sa mga clinics, ang haba ng pila sa mga public outpatient departments na yung risk of contamination, yung risk of infection for COVID-19 mataas because of that haba ng pila and all, no? Hindi ko alam kung paano siya isosolve, kung meron po bang plano like for example online na lang na appointment or meron pong call center, something like call center kind of thing na kukonsulta and then i-refer ng yung call center na yun sa kanitong klaseng opisina in that particular schedule para mas maiwasan yung Yun lang naman yung parang concern ko na parang medyo lacking kasi sa atin yung universal pag nagpapagamot ka na. Pero paano pag hindi pa, pag nag-ano ka pa lang, nagpe-preempt ka pa lang, kung paano kung hinihanda mo pa lang yung sarili mo, may coverage ba tayo doon para hindi tayo magkasakit? Kasi doon naman palagi yung natin, kung nagkasakit na, pero paano yung gusto namin, para hindi tayo magkasakit, meron ba tayong programa para doon? Yes. Yun nga yung sinabi natin kanina, yung preventive aspects, that would be population-based services. Actually, yung population-based services, these are preventive measures actually. Yung mga programs natin like immunization, nutrition, no? Family planning, safe motherhood program, non-communicable diseases program, lahat po niyan, yan po ay preventive measures na kaya nga po nagsishift ngayon yung focus ng government from treatment to prevention. Yun yung gustong i-address ng universal healthcare. So, sa universal healthcare, yung sinasabi po ninyo na problem, no? That will be solved by tying a family to a primary care provider. So, si family, pwede na siyang mag-avail ng services na hindi naman lahat libre, especially sa hospitalization. Pero, pag prevention, mostly libre po yan. Even the TB services, for example, that is libre, no? So, bakuna, lahat po. So, itatay po yan sa family. At yung si primary care provider, imo-monitor niya po yung family na under po sa kanya. Okay. Ngayon, sino pong magbabayad ng mga expenses ng family na na-tie up po sa primary care? Si DOH po kapag programs. So, ibig sabihin kapag mga population-based programs, like preventive programs na gano'n sa sinabi ninyo, DOH po mag-provide ng pera. Siya po magpupondo nun. Doon po naman sa hospitalization, si PhilHealth na po bahala doon. Okay. So, ayun na, no? So, in that way, magkakaroon tayo ng services na hindi nahihirapan yung lahat ng Filipinos because lahat na po ng Filipinos will be dapat enroll yan siya sa isang primary care provider. Lahat po. Ibig sabihin, whether prevention man yung gusto niya or treatment na yung gusto niya, meron na siyang mapupuntahan. Wala. Depende sa kwan. So, for example, di barangay, yung lahat po ng mga kwan na under sa kanya, dito niya ilalagay. Okay. So, ganun po yung kwan natin. Tapos, meron tayong tinatawag na navigation. For example, i-refer si kwan, hindi kaya ni primary care. Hindi niya kayang i-solve yung problema ni family na under sa kanya. Ina-navigate niya ngayon. Yun yung sinatawag natin, yung sinasabi natin kanina na navigation. Ina-navigate niya into higher centers. Kung kailangan ng isang primary care, for example, ng specialist, doon sa network niya, makakapunta siya sa isang espesyalista, pero pwedeng libre, pwedeng hindi. Depende sa arrangement kasi private yun eh. Pero as much as possible, kapag merong specialist doon sa kanyang public care network, doon niya i-refer. Like, i-refer niya sa isang district hospital. Ngayon, hanggang sa Apex Hospital, yung pinakamataas na third level hospital, or level 3 hospital, or CRMC for example, hanggang doon, i-refer po niya. Libre po yon.
kapag government po na mga agencies or institutions. So yun po yung ibig sabihin nun na ngayon, hindi katulad dati na mga problema, sana ko pupunta. Ngayon meron na po. Lahat po ng kwan dapat naka-enroll po yan sa isang primary care provider. Yun yung gustong isolve ng universal healthcare din. All right, thank you so much, Sir Jeff. We are down to our last three questions. We have Miss Daisy Mangod from DXMY. Ma'am. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kaninang umaga lamang po, pinahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na sa buong Pilipinas po, 11% lang po nung priority group A2 natin, ibig sabihin yung ating mga senior citizens, ang nagpabakuna doon sa target sana. So dito po sa atin sa BARM, pwede ba natin malaman na kung ilan na sa ating mga senior citizen ang nagpabakuna at ilan sana yung target natin na senior citizen sa BARM na dapat mabakunahan. So ilang percent doon o ilan sila ang nagpabakuna lang simula noong nagsimula ang vaccination program? Okay, kasi ang listahan ng senior citizen ay manggagaling po ito sa LGU. Katuwang po namin dito ang mga local executive. So ngayon may mga municipality, province na hindi pa rin sila nagsasubmit completely ng kanilang listahan. Pero doon sa tanong kung ilan na yung nagpabakuna, ginagather pa namin yung datos, yung data from different provinces. Kasi ang nangyari niyan, mayroon kaming, kung makikita niyo itong risk bakuna na ating data dito, ay halo-halo na dito yung kwan eh. Pero isa-segregate namin ito, yes, for the future press con, para at least mabigyan namin kayo ng update. So far, may mga area, kaninang kagabi, tinext ko yung ating, kinausap ko yung ating mga PHO, Provincial Health Officer, at saka City Health Officers, at mayroon naman sila, at ang sabi nila, kukumplituhin daw nila yung percentage ng E1, E2, at saka E3. So, mayroon silang binigay na partial, pero hindi pa po ito kompleto. Pero I hope within the few weeks, ma-provide namin kayo ng kompletong datos na po ito. Yes, no? Days yung nakikita ninyo dito na yung sa mga doses, dito, ako naman kasi, particular ako doon sa consumption rate. Kung ilan na yung na-consume natin out of the vaccines na binigay sa atin, ilan na yung consumption rate. So far for AstraZeneca, nasa 82% na yung consumption rate, and 69% naman for Coronavax, yung Sinovac. That would be a total of 73%. So ibig sabihin kasi ongoing pa rin siya, nasa 20 plus na lang yung natitirang bakuna natin. So, ibig sabihin, maganda pa rin yung yung vaccination natin. Pagdating naman doon sa disaggregation of data, kasi mixed na siya. Nasama na yung A1, kasama na yung A2 doon. No? So, hindi pa natin nasa-segregate unless na mabigay nila po yung lahat ng data sa amin. Kasi ongoing nga po. Ito po ay mixed yung data na nandito. Okay. My second question is that batid po natin na naglaan ang ating Bangsamoro government from the OCM actually ng 500 million pesos na gagastusin natin sa paglaban natin kontra COVID-19. Kamusta po iyon? Nababawasan ba natin since tayo naman po ay pinapadalhan pa naman ng bakuna ng national government? Ito bang halaga na to ay paano natin nalalaman na ito ay talagang na mobilize natin ng tama? Mayroon bang pwedeng malaman lang kung eto na lang naiwan? Sino po ang namamahala doon na, Doc? Para at least alam natin na eto na lang yung pera natin, eto na lang yung ano. So mayroon pa tayong ganyan. So, okay, thank you very much for that question. Actually, ang Bangsamoro government ay naglaan ng 500 million pesos para po dito sa vaccination ng COVID-19. Ang sabi ng national, especially to sa
National Center Operation for Vaccine. Huwag muna natin yan galawin kasi mayroon din namang dumarating na supply sa national. So hanggang wala po silang go signal, kasi ang pag-purchase o pagbili ng bakuna, hindi tayo pwede dumiretso agad-agad. Nagdadaan po yan sa National Vaccine Operation Center ng sa National Capital Region. Pero kami po sa MOH, ang Bangsamoro Government, sa pamumuno ng ating Chief Minister, na once na nag-order po siya na i-utilize yung fund na yan para sa vaccine, wala pong problema. Kami po ay magpo-process. Pero dahil ngayon, ang kuwan doon sa taas, sa National Vaccine Operation Center ay huwag mo muna galawin yan. Ang sabi ng pa nga nila, baka pwede yan gamitin sa ibang paglalagyan, pero hindi namin yan muna gagalawin yung fund para dyan. Ang sabi nila, habang kami ay nagbibigay sa inyo ng bakuna, okay naman yung inyong vaccinations at rollout, at yun muna ang ating hintayin. So, kami rin ay umaapila sa national government, lalo na sa National Vaccine Operation Center, na dagdagan yung kanilang binibigay sa amin na mga bakuna. Dahil marami na sa ating mga kababayan dito sa Bangsamoro area, BARM, na talagang nainganyo magpabakuna. Ang kulang lang talaga yung vaccine na binibigay. Kung siguro natatandaan nyo, sa mga press con sa Manila, ang inuuna nila yung maraming positive na area na nagpapositive ng COVID-19. Yun yung priority nila at yun yung binibigyan nila ng malaking allotment doon sa vaccine. So tayo naman dito, siguro tinitingnan din nila kung tumataas o bumababa. Pero kahit ganon, medyo manageable pa naman yung ating COVID dito sa ating area. Pero sana hindi na ito tumaas. Nananawagan po tayo sa national government, especially sa National Vaccine Operation Center, na dagdagan yung kanilang allotment na binibigay sa atin sa BARM. Sa madaling sabi po, Minister, intact pa rin po yung ang salaping iyon. Yes po, intact pa rin po yan. Nandyan pa rin yan sa atin. Actually, Days, no, hindi, in addition, no, sinabi, hindi naman kasi lahat ng pondo is purely for vaccine, lahat, but for other COVID-related activities. So, kung may nakulang man doon, hindi naman, minimal lang masyado. Largely intact pa rin yung pera na nandiyan. Thank you, Miss Daisy. Our next questions comes from Bandera, Miss Fiona. Yes po. Good morning po. I would like to address my first question to MOH Minister Dr. Bashar Latif. Sir, kanina po, no, during sa ating discussion, na-mention natin yung pagsisikap ng ating Ministry of Health regarding po sa vaccine or yung pagsisikap natin to get vaccine yung mga people natin na including doon sa A1 to A3 priorities. Sir, may target date na po ba to get people that includes doon sa sectors or priorities ng A1 to A3 na ma-vaccinate, to get vaccinated? And related to this, sir, no, ano po yung masasabi nyo sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 or what are those things no, you can see bakit patuloy na tumataas where in fact we are implementing the vaccination? Okay, regarding sa target population, actually mayroon tayong data dyan. Dito sa Maguindanao, ang ating target population doon sa A1 ay 29,874 at sa Lanao del Sur 13,209, sa Basilan ay 14,755, sa Sulu ay 15,816. Dito sa Tawi-Tawi, 11,986. Total of 85,636. Kaya nananawagan tayo sa national na dagdagan yung kanilang binibigay na vaccine sa atin. Regarding doon sa anong ginagawa natin na pamamaraan or measure para yung tumataas ng COVID-19. Actually, slowly rising po dito sa area ng Lanao at Marawi City and of course Cotabato City. The rest at hindi naman masyado. Actually, nagpa-platin pa sila, especially in Tawi-Tawi. But hindi tayo nagbibigay ng kumpiyansa.
Pinapatupad pa natin yung minimum health protocol. Dapat i-observe ito. At saka yung mass gathering, dapat hindi na ito ginagawa, isinasagawa. Katuwang natin dito ang local government units. Kasama dito ang mga men in uniform. At nakatoka sila sa lahat ng checkpoint. Chine-check nila yung mga taong nagta-travel from other places na dapat kasi sundin yung nararapat na mga health protocol. So, nagpapasalamat po tayo sa ibang area dahil sila na mismo, ang mga executive, gumagawa ng kanilang policy na para at least yung mga kinakailangan na ipatupad doon sa area nila ay pinapatupad nila. Tulad nung no movement on Sunday, pero ito mahirap tanggapin. Pero kinakailangan po ito dahil para hindi po mag-surge o hindi tumaas yung ating... kasi kung hindi natin ito gagawin, nangyari na po ito, alam nyo, sa India. Nag-open na po sila. Mayroon silang election, yung religious activities. Parang lumabas po yung mga tao doon, in other words. So parang naging normal. Ang nangyari po nito, very disastrous. Ang dami pong namatay, ang daming na positive, hindi na kaya yung hospital. Ayaw po natin yan mangyari dito sa BARM, yung ganyan, o sa buong bansa, yung mga ganyang sitwasyon. Sana po ay maintindihan ng ating mga kababayan na ito po talaga ay may talagang COVID-19 na very contagious. So, umapila po tayo sa kanila na talagang kindly or please lang, i-maintain yung minimum health protocol. Wear face mask, face shield, at saka yung social distancing. At saka dapat wala pong social gathering na nangyayari. Sir, yung follow-up question ko pa, would like to address it to Deputy Minister Dr. Zul Abbas. Yan. Sir, regarding po sa UHC, no, sa Universal Healthcare, now we all know that this means or it aims to have people a healthy living, schooling, and others. And as one of the excerpt po behind this health events or matters, how can you overlook the outcome po of this UHC? How could this be beneficial in general po? Thank you. Okay, so actually itong universal healthcare, this is a people-centered approach, no? Universal healthcare. So ang una-una, this lessens the burden po doon sa mga families pagdating po doon sa pag-access nila ng health. Kasi ngayon, lahat po ng mga indigent patients natin, sila ay automatically enrolled na sa PhilHealth at ang magso-shoulder po nung kanilang contribution will be the government itself, no? So doon po 'yun kukunin sa mga taxes like sin tax, PAGCOR, and other sources. So una 'yon. Pangalawa, mas mapapadali na po yung management ng finances po pagdating po sa kalusugan, no? So yung health financing kasi all of the resources that will be given will be pooled sa isang province. So lahat po ng resources ng probinsya, ipupool na po yan, ang tatawag po dyan, Special Health Fund. The Special Health Fund will be managed by the concerned authorities, like for example, yung IPHO, yung governors natin, sila na ngayon yung mag-aalat kung magkano yung mapupunta dito sa mga hospitals or kanilang ibang mga infrastructures. Like for example, mas kailangan ni RHU itong equipment na to, doon mapupunta yon. So, every year magkakaroon sila ng planning kung paano nila gagastusin yung funding. So, magkakaroon ng financial integration. Magkakaroon yung serbisyo is mas madali dahil mas mabilis yung coordination sa lahat ng mga institutions. Kasi even the pharmacies, pwede pong i-contract yan ng isang public institution. Like for example, walang pharmacy sa city, example lang, or sa munisipyo. Ngayon, merong private pharmacy doon. Pwede nilang i-contract yun to provide the necessary medicines. So, ganun po yung nangyayari. For example, walang cardiologist dito sa area na to, pero merong private na cardiologist. Pwede po yun isali sa isang network. So, tapos, contractual na lang po magkano yung sisingilin nung kwan at magkano ipo-provide ng PhilHealth. So, ganun pong mga scenarios, no? So, ibig sabihin mas comprehensive
mas comprehensive yung approach dito dahil lahat po ng Pilipino is kasama. Pangalawa, pagdating po sa management, mas mapapadali yung pagbibigay ng serbisyo. Then, delineated kung sino ang magpo-provide nito. Pagdating sa financing, mabilis na rin i-finance yung mga programs and services ng health institutions. Alright, thank you so much, Miss Fiona. And dahil nga huling dumating yung ating merienda at kanina pa na-serve yung ating lunch, magpo-proceed na tayo with our last question for this morning. Miss Ella Dayawan. Ma'am? Good high noon. Minister, may mga nakausap po ako mga LGUs, no, mga mayors na nag-aatubuling magpa-vaccine. So, meron pa tayong marching order sa MOH na kinakailangan lahat ng mga government officials natin, kinakailangan na magpa-vaccine din. Kasi may fear sila eh. Sinasabi nilang diabetic sila, may mga sakit sila na iniinda. Kaya hesitant sila na magpa-vaccine ng AstraZeneca or Sinovac. Alam mo kasi itong priority list, ito po ay ginawa ito ng national, kasama dito ang World Health Organization. Hindi lang ito bastang dinesisyon na ng isang tao. Regarding dun sa mga chief executive ng mga LGU or anuman, field of offices, pagka nandoon sa A1, A2, A3, ina-address pa naman natin, binibigyan natin ng karampatan or bakuna sa kanila. A2 po, ito yung 60 years old and above. So talagang candidate po sila doon. Yun namang mga comorbid, which is A3, diabetic, at saka hypertensive, actually, pagka medyo, sa tingin namin, kasi bago po kayo kunan, bago po pala kayo bigyan ng vaccine, ay nagkakaroon kami ng history taking. Medical records, kinakuha yung, kinukuha ng BP, vital signs, in other words. So pagka sa tingin namin ay medyo malala yung sakit, naghihingi kami ng medical certificate sa kanyang attending physicians. So kung mayroon mang hesitant na mga LGU na ayaw magpabakuna, nasa kanila yon. Pero in-explain namin sa kanila yung benefits na makukuha nila doon sa vaccine na yon. Yung kanina sinabi ko, mas mabuti na yung mayroon tayong 60% na panangga sa virus, COVID-19, kaysa zero. At kung huwag naman sana mangyari, magkaroon nito, ay wala po doon sa critical level o serious na magiging yung pasyente ay halimbawa magkaroon ng COVID-19. Masasapwera na siya po. So ito yung ating advocacy kasi totoo yan. Pero sa palagay ko, unti-unti natin na-address yung hesitant ng mga, hindi lang sa LGU at mga chief executive, pati yun sa mga ibang grupo at ngayon na po ay nagagawa na sila kung sinong maunang vaccine. Actually, sa Lanao and other part of the region, ang nagpaunang mag-vaccine dyan yung mga chief executive eh. Sila na talaga yung nangunan doon, yung mga mayor. Oo. So, nagpapasalamat po kami kasi malaking advantage yun sa aming advokasya na magpabakuna yung ating mga kababayan. Okay. Second question ko po kay Dr. Abbas. Sir, maganda yung talagang yung batas, yung universal healthcare law. Pero ang problema kasi natin, kulang yung hospitals natin. Example ko na lang ang regional medical center. Ang mga mga pasyente nasa labas na, nasa aisles na, sobrang dami na ng pasyente. And then yung iba, kahit walang pera, gusto magpa-private kasi asikaso sila compared sa public hospital. Alam natin yan. Yung universal healthcare, mas ba siya, sir? Kasi usually, pinaprefer ng iba na magpa-private na lang. Pero medyo malaki pa rin ang gastos. Konti lang yung makikarry doon sa sa babayaran ng pasyente. So, baka pwede natin na mapabuti pa yung serbisyo ng ating mga public hospitals at madagdagan pa ito para sa gayon, itong batas na ito talagang, kumbaga, ma-apply talaga siya at makaka-benefit talaga yung ating, lalo na yung mga poorest of the poor
Filipinos? Okay. So siguro una, yung idadagdag ko lang doon kay Minister tungkol sa katanungan doon sa mga hesitant, no? Actually, yung sa kwa natin, hindi naman tayo namimilit. Kung bago bakunahan yung pasyente, dapat meron siyang consent, no? Okay. Pero although ganon, hinihikayat pa rin natin na lahat magpabakuna dahil po doon sa sinabi ni Minister. Doon po sa usapin ng universal healthcare, ang una nating i-emphasize dito, gustong i-emphasize dito is yung universal healthcare, mag-shift siya ng focus into the preventive measures. So, ibig sabihin, gusto niya na hindi, bago magkaroon ng mag-institute ng mga programs, bago pa magkaroon ng sakit. So, in short, dito tayo sa preventive aspect. Pag malakas yung preventive aspect natin, yung curative aspect natin, which is the hospitals, hindi na sila ganun, hindi na masyadong dadami doon. Nonetheless, yung universal healthcare also is designed also to capacitate the hospitals. Kaya nang sinabi natin na yung mga pooling ng funds, like for example, yung galing po sa national government, ipopool po yan doon sa probinsya. Tapos si probinsya ang magsasabi kung ano ang dapat paggagastosan natin dito. So, pag malaki ang pangailangan, for example, for the hospitals, pwedeng yun ang i-prioritize ni province. Pag malaki ang pangailangan nila, for example, sa mga gamot, yun ang ipa-prioritize ni province. So, yung funding po, no, yung allocation of funds will be given to the provinces. Ngayon, paano po gagawin yan? Through the local health board. So, yung local health board will be headed by, dito po sa BARM sa atin, it will be headed by by the IPHO or the Provincial Health Officer. Co-chairman po si Governor. Okay. So, doon naman po sa devolved setup like Basilan, Marawi, and Lamitan, chairman naman si Provincial Governor, vice chairman naman si PHO. Okay. So, ganun po yung mangyayari. So, sila po yung magdedetermine, hindi lang po isang tao, kundi isang board yan. Kasama po doon yung mga hospitals, kasama yung mga city health offices, provincial health offices, no? So, yung mga stakeholders, sila ang magde-decide ngayon kung ano yung pangangailangan nila, paano nila gagastusin yung pera nila. So, in that way, mas makakapacitate natin or mas makakapag-support tayo doon sa mga hospitals kasi nga, madedetermine nila na ito yung, sila na yung makakapag-determine. Ito yung pangangailangan namin. Hindi namin kasi masyadong kailangan ng ganito. Mas kailangan namin ng ganito. So, at least, may pera sila para doon. So, yun po. Thank you po. Sige po, we have one Time follow-up. addition pala, George. Pangalawa, magkakaroon ngayon ng regulation po, no, doon sa pag-procure din ng mga equipments. Remember, even the technologies, i-assess pa yan ng DOH Central Office. Okay, tapos sila yung magbibigay ng price ceiling. So, hindi pwedeng masyadong mataas. Bigyan ko kayo ng example, no? There was one time na tiningnan yung presyo ng paracetamol sa buong bansa. So, may mga paracetamol na 150 lang. May mga paracetamol naman na umabot ng sobra 10 pesos. Ngayon, the same lang naman ang efficacy nun. So, bakit nagaganon? Kasi nga, wala tayong regulation dun sa pricing. So, with the universal healthcare, i-regulate po yung prices lahat po. Even the services being offered by the hospitals. For example, itong CT scan, hindi ka pwedeng lumampas dito. Yung MRI, hindi ka pwedeng lumampas dito. X-ray, hindi ka pwedeng lumampas dito. Ito lang yung price ceiling mo, even with the private sector. So, magkakaroon na po ng mga ganong usapin. So, in short, medyo we will expect with the, kaya lang, no, with the universal health care, hindi lahat ng LGUs i-implement agad-agad. Meron tayong pilot areas or initial sites, initial implementation sites. Dito po sa atin sa BARM, meron tayong Maguindanao and Basilan.
So, dito po sa implementation sites, ang goal nito is para makita natin kung effective ba yung universal healthcare. Ano ba yung mga problem na na-encounter ng province sa kanilang pag-implement ng universal healthcare? Ano ba yung mga issues? Ano ba yung mga positive points? So lahat po yan, titingnan bago po yan i-roll out sa buong Pilipinas. So all over the Philippines, may mga regions tayo, tig-2, tig-3, bawat region, no, na napilian ng implementation sites po. So ganun po 'yan. Sorry, last question na talaga. I'm Odessa Cruz po of Net25. Sir, you just recently hired 148 midwives sa Lanao area. So, meron pa bang i-expect na hiring pa for midwives? Because I understand they will be stationed in BHS. So, ibig sabihin po ba nito is available na rin po yung mga BH or functional na yung mga BHS natin all over the region, specifically sa mga far-flung areas. So, can you have an update, sir, kung ilan na yung na-hire ninyo na midwives and ilan pa yung i-hire ninyo that will be stationed sa mga BHS? Okay. Okay, so yung sa mga midwives natin, what we hired were the MECBA, no? Yung MECBA 1 and MECBA 2. So, ito yung tawag po natin sa MECBA, midwife in every community in BARM. So, actually, yung ratio po ng midwife natin, doon po sa mga barangay health station natin, yung mga barangay health station natin, malaki pa po yung pangangailangan natin doon. Actually, mga nasa 600 plus pa lang din yung barangay health stations natin, mas marami yung mga midwives natin, no? But meron tayong programs sa MOH and both sa MOH and sa DOH Central Office, yung tinatawag nating Health Facilities Enhancement Program. Sa MOH naman, sa BARM naman po, meron tayong tabang, no? So yung tabang, sa ngayon, ang ginagawa po natin ngayon with the HPEP, Health Facilities Enhancement Program, and the tabang funds, papatayo tayo ng maraming BHS. So, ongoing yan, no? So, ongoing na po yung implementation ng pag-build natin. Aside from that, may mga other funds tayo coming from the members of the parliament, yung Transition Development Impact Funds. So, dyan naman tayo kumukuha ng other support funds for the implementation of projects katulad po ng mga BHS, no? Okay. So, unti-unti, we are envisioning, of course, na lahat po ng ating mga barangays will be, magkapaglagay po tayo ng barangay health station sa bawat barangay. We have started that in North Cotabato. Yung sa 63 barangays po natin ngayon, nakapaglaan na po tayo ng pondo para po sa buong barangay ng North Cotabato. Ibig sabihin, bawat barangay po sa 63 barangays will be put up with a barangay health station. So, yung barangay health station na yun, depende kung meron na sila, tapos functioning pa, repairs na lang siguro and renovations yung gagawin. So, yan po yung ways forward natin to fill the gaps, no, doon sa mga midwives natin and doon sa mga barangay health stations po natin. So, wala pa tayong specific na, hindi ako masyado aware kung ilang barangay health stations na ang nakatoka for this year. No? I think we will be providing update yan kasi that is an HPEP program. Itong 600, sir, is concentrated in Maguindanao? All over BARM na po yan. Okay. Yung 600 plus yan yung existing. Ang number of barangays natin is nasa 2,400 plus all over BARM. Nasa 600 pa lang yung existing na BHS. So, mahirap gawin yon in a 1 year, 2 year. No? So, talagang matagal yan na process. Pero, sinisimulan na natin. Ngayon, yung mga HPEP and tabang projects po natin,
heavily, marami po talagang BHS na nakatoka dyan. So inshallah, pag na-implement yan, we will provide you an updated report, ilan na ang nasimulan, ilan ang ongoing, at ilan na natapos. Pero which province, sir, ang may mas maraming BHS? Hindi ko masyado, mukhang Maguindanao pa rin. Maguindanao. Mukhang Maguindanao. Thank you, sir. In addition to that, actually hindi lang doon sa Lanao. Even here sa Maguindanao, nagkaroon din tayo ng ceremonial oath-taking ng Mikba 1, Mikba 2. Nasmao na nga dito eh. And the same with the island provinces. So siguro 600 ang dami nila. Actually, nag-start ito ng Mikba yung mga midwife 2008. So ngayon, naging regular na po sila. Nasa plantilla na po sila. At naandyan na sila at hindi na madidelayed yung kanilang mga salary. Thank you po. Alright. So habang kinakain ni Ben yung kanyang chicken, no? Ang Ministry of Health po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating mga kagawaran ng media na patuloy yung suporta sa ating COVID-19 efforts. Malayo-layo na po yung ating pinagsamahan since nag-umpisa yung ating pandemic last year, and we are grateful. The Ministry of Health and the Bangsamoro government is grateful for your continuous support. On behalf of the Chief Minister of the Bangsamoro government, Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim, our Member of Parliament and Deputy Minister of Health, Dr. Zulkarnain Abbas, and of course, our very active Minister of Health, Dr. Bashari Latif. The MOH thanks the media partners for joining us this morning, and we hope to continue working with you in beating COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.